100% perfect. Ibig sabihin, no blemish at all, no? Wala. Mahirap pala mag-speak dito pag may mali kang nasabi, maki-record. Dahil pala, perfect ako dito. Ayan. So, ayun po, no? Pag sinabing perfect team, dapat walang pagkakamali. Kaya lang, lahat tayo hindi perfect. Tama po ba? So, ang gusto lang sa ating paggawa, yung best team na pwede. Bakit kaya sinabing best team? Ano bang ibig sabihin ng best team dito? Kasi, ang pinaka tinitignan natin dito lagi, or tayo, ang doctrine talaga natin is we imitate Christ. Yan po yung talagang pinaka-objective po natin. We want to imitate Christ. So, sabi niya, our Lord Jesus Christ is undoubtedly the greatest visionary that has ever lived. Moved by compassion to redeem humanity, He gave up every privilege of dignity. Ayan. So, kung mapapansin po natin, si Jesus, nung pumunta siya dito sa mundong to, meron lang siyang dalawang bagay na gustong gawin. Number one, to save us. And pangalawa, to lead a team, to form a team na iiwan niya pag nawala siya. No? Pero paano ba siya namili? Paano ba namili si Jesus? So yun yung titignan natin, paano siya namili. Madalas tayo, pag namimili tayo, or kapag ka nakirinig natin, meron tayong tinatawag na standard, di ba? Tama ba? May standard tayo. Ano normally standard pag nag-a-apply ka sa work? Dapat with pleasing personality. No? Dapat ganun. Dapat meet mo yung standard. So, halimbawa, kunyari, kung nag-work, kung ina-applyan mong work ay call center, dapat yung qualification nun, mamimit mo bago ka mapunta sa interview. No? So, pag ang tao namili, nakabase siya kung paano yung standard talaga. Kung ano yung nakikita ng mata niya. Pero malupit kasi si Jesus Sabi niya, the way He choose people, He first choose it before a prayer. No, nag-i-start siya lagi sa panalangin. Nananalangin siya, Lord, paano ba ako mag-form ng team? No, sabi niya, we cannot choose our disciple because they are our friends, because of our intellectual capacity, their public speaking, or their human abilities or talent. Alam niyo po ba, mga sa leader niyo, hindi po tayo pinili dahil magaling lang po tayo magsalita o dahil pasok tayo sa standard nila. Minsan nga po, believe it or not, madaming yung mga cell leader natin, minsan nagkakamali yan sa pagpili. Yung minsan yung nasa isip nilang hindi mag-i-stay, yun yung nag-i-stay. Kasi yung naisip nilang nag-i-stay, yun yung hindi nag-i-stay. Kasi minsan, yung expectation natin nababali, kasi hindi tayo nananalangin. Ang gusto lang natin, uy, ito mabait to, mukhang mabait to, kunin ko to sa team ko. Uy, ito mukhang masunurin to, kunin ko to sa team ko. Pero sabi ni Jesus, hindi dapat doon nakabase. Paano ba nakabase? Sabi niya, we choose them because the Spirit give testimony to our spirit that they have a faithful heart. Ang pinaka-importante po, when we choose people, dapat daw ang puso niya ay faithful. Kagaya ng topic kanina po, no? Faithfulness. So, kung paano po tayo sumusunod. Sabi niya, just like a skilled craftsman who makes pottery from the mud, Jesus took the disciple in His hand and formed them. Kaya po tayo nandito, hindi po dahil magaling na tayo. It's because God wants us to be formed by His own hands. Alam niyo po, yung mga nagde-disciple po sa atin, o tayo po mismo, gusto po ni God, pinoform niya tayo. Ang mas gusto niya yung mga taong willing to be formed. Yung mga taong willing to be teach, no? Yung obedient yung heart. Hindi po yan pagalingan, dapat ako college graduate ako, dapat ako cum laude ako, dapat ganito ako kahusay. Hindi. It's more on ano po ba yung puso mo? Are you willing to obey God? Nung time po ni Jesus, He loves the crowd, but more than the crowd, He loves His disciple. In 3.5 years po, what He did is to form them, no? Hindi, namili lang siya ng 12, and out of the 12, talagang yun na yung yun na talaga yung sineshape niya ng character. Sabi niya, I will make sure na dapat bago ako umalis, yung Holy Spirit ko will be upon you. Sabi niya, Jesus' vision is the only vision that has been able to bring redemption, hope, and life to all humanity. To carry out His great plan of redemption, He had to apply some principle. Kasi merong nasa mindset si Jesus Ang isa sa pinakamagandang mindset ni Jesus ay number 1, kailangan ma-carry out yung vision. Kailangan tuloy-tuloy siya. Kasi po, di ba, kapag ang isang vision namatay, o halimbawa, kaya nga po, di ba,
pag merong isa kang pag may isa kang business, naghahanap ka ng tagapagmana, at normally dapat yung tagapagmana mo galing sa'yo. Gusto mo nga, anak mo yun eh. Kasi gusto mo matuloy yung wisdom o yung vision na meron ka. Kasi sino ba yung, halimbawa, meron kang business, ang pinakamagmamahal ng business mo, yung anak mo. Kasi alam niya kung paano mo yung dinig. Pag may pinasok ang ibang tao, minsan, hindi niya kasi alam kung paano mo binuo yun, minsan, bawalan niya ng halaga. Kaya nga, nung time nung kay Jesus, in-emphasize niya, oy, ganito ka-importante itong pinapagawa ko sa iyo. Ito yung vision na binibigay ko sa iyo. And I want you na makuha yun. And meron daw limang bagay para maka-form ng best team. Number 1, there is a choice. Lagi pong merong choice. Ang maganda po sa atin, lagi pong sinasabi ni God, meron tayong choice. Hindi po tayo robot. Meron tayong kailangan piliin. And kaya nga po nung pinili ni God, ni Jesus yung 12 na yun, meron siyang create. Meron siyang ginawa. Ano po yung ginawa niya? He made sure na dapat solid and firm yung foundation. Anong ibig sabihin po nun? He makes sure na tong mga taong to, kahit anong problema yung dumaan, kahit anong pagsubok yung dumaan, they will stay with the vision na binibigay sa kanila ni God. Sabi niya, Jesus made a decision to think about eternity rather just about temporary when He formed the team. Si Jesus, hindi siya nakatingin kung sino ka ngayon. Nakatingin si Jesus on the long term. Kung sino ka beyond 5 years, 10 years from now, who you are. Hindi niya tinitignan yung past mo. He is looking to your future. Tinitignan niya, sino ba yung magiging ito 5 years from now? Ano ba kapag shinape ko ba yung character niya? Ano ba yung mangyayari sa kanya? Yan, sabi niya, when we see the outcome of the both choices after passing of time, it's a time of testing. Meron talagang time ng testing. Alam niyo po, pag nag-lead tayo ng mga tao, meron talagang testing. Kapag tayo mismo sa life natin, meron talagang testing. At tuwing mas lumalalim po ang relationship natin kay Lord, mas dumadami po yung testing. Na-experience ko po yan itong December. Sabi ko kay Kuya Man, Kuya Man, parang di ako nauubusan ng testing Kasi po normally, yung sa work ko po, ang tanging bakasyon lang po namin yung December, yung shutdown period, 2 weeks po yun. So talagang yung 2 weeks po ng December na yun, mini-make sure ko po na sana makapag-vacation kami as a family. Kasi yun na lang yung rest day ko. So sabi ko, Lord, uwi kami ng Bicol. Dapat uwi kami ng Bicol. Kaya lang, medyo mabait talaga yung circumstances na hospital yung anak ko. So parang 4 days kami na hospital. So pinatapos lang yung Pasko, 26 to 30, nasa hospital na kami. Tapos sabi ko, Lord, buti na lang, may HMO na ako. Hindi ko paproblemahin. Paglabas ng hospital ng 30, yung kapatid ko naman napilay, nabali yung buto sa paa. So, sabi ko, testing talaga to. Tapos yung pinapakedi sa aming amount, 650,000. Sabi ko, pambira. Di pa ako natatapos sa isang problem ulit. Tapos the next day, so okay na. Akala namin di na maoperahan yung kapatid ko kasi kinas na lang siya. The next day, nagkaroon naman ako ng after ng New Year, nagkaroon ako ng kaso sa previous kong employer. Breaching of contract. Dahil, dahil yung work ko po ngayon, freelance. So, wala na akong contract dito sa Pilipinas, yung work ko sa New Zealand na. Dahil umalis ako biglaan, kinasuhan nila ako ng breach of contract. So, pinagbabayad nila ako around 300K for the contract na breach ko. Kasi dapat parang 6 months na bago ka umalis. So, parang ganun. Sabi ko, pambira, di mo pa ako pinag-New Year, ang dami ko ng problem Tapos, yun yung time na talagang madami din akong ginagawa sa church. So, parang nakaset na yung time ko, ganito gagawin namin. Kumbaga, meron na kaming mga plan. Pero sabi ni Lord, tandaan mo lagi ano ba yung foundation na binibuild ko sa'yo. So, lagi akong nire-remind ni God. The same time, syempre yun, kung lumapit ako kay Kuya Man, kay Daddy, kay Pastor Edward, para mag-seek ng help. And lagi nila akong nire-remind na when God give you problem, He will also give you solution. And to that time po, talagang pinakita sa akin ni Lord kung sino siya. Number 1, yung dun sa yung nangyari na kinasuhan ako ng employer ko. Yung
yung nag-employ sa akin, binayaran nila yung employer ko. Binayaran nila yung buyout ko. No? So, hindi na ako kinasuhan. So, sabi ko, thank you Lord kasi hindi ko ina-expect talaga kasi ang instruction sa amin, mag-resign lang, tapos bahala na ako anong mangyayari. Pero, dahil sa goodness ni Lord, nandun pa rin ako. And thankful ako kasi kahit binayaran yung buyout contract ko, lahat ng mga kasama ko sa office, pinabalik na sa office. Ako lang yung hindi. So, yun yung favor, no? Kasi sabi ko, pag pinabalik ako nito, mag-resign talaga ako. Pero, kasi sa akin kasi gusto ko work from home kasi gusto ko talaga nagmi-ministry. So, hindi ko, ang mindset ko palagi, pag binigyan mo akong work, dapat, hindi nun maapektuhan ministry ko. Pag naapektuhan yung ministry ko, lilipat ako ng work. Yun yung laging mindset ko. Sabi ko sa boss ko, pagka pinabalik mo ako sa office, alis ako. So, sabi niya, sige, wag ka nang bumalik sa office, stay ka lang. So, hindi po lahat ganun baka gawin nyo yun. Depende po yun, dapat po may favor. So, ako nung time na yun talagang pinag-pray ko, sabi ko, Lord, kung para sa akin to, mag-stay pa rin ako. Ayan, tas the same time, yun nga, si J-Best na-operahan siya, and bumaba from 600,000, kailangan namin ng 300,000. Alam niyo po ba, kailangan namin ng 115,000 pesos the next Monday, parang something like that. Kaya lang di naman sa wala kaming pera, pero yung biglaan na maglalabas ka, mahirap. Pero nagulat kami the next day. Sabi nga namin, lapit kami sa Vice President. Yung mga, malasakit, yung mga ganyan. Kaya lang yung malasakit 1 month pa. Kailangan namin the next day na. Ganun kabuti si Lord kasi nung biglang mayroong mga nagtanong sa amin kung kamusta si JPES, tapos the next day nagbigay sila na-provide parang 250,000 yung nabigay sa amin. Napa-opera namin si JPES. Ganun kabuti si Lord. Hindi po yun yung parang, baka nag-raise kayo ng fund. And hindi po, meron po talagang mga willing magbigay because of the goodness of Lord. Number 1, because siguro nakikita nila sa family namin na talagang no matter what, we will serve the Lord. Walang pinipili. Hindi porket may problema kami, tatalikod kami. Kumbaga, as a family po, when we decide to serve the Lord, we will really serve the Lord. And yun yung choice na sinasabi dito, na hindi siya pag in season ka lang, pag pinagpapala ka, maglilingkod ka, pag may problema ka, tatalikod ka. Ang mantra ko palagi, habang mas bumibigat yung problema, mas didikit ako sa Diyos. Kasi, paano pa pag lumayo ko, mas lalong bibigat siya. At least kung may problema ako, tapos nakadikit ako sa Diyos, alam kong yung Diyos yung magbibigay siya ng solusyon sa akin. Yun yung maganda dito kasi nung nagmimili si Jesus ng mga disciples, sabi niya, when He appointed 12, designated them as apostles, that they might be with Him and He might send out and preach to have authority to drive out demons. He also gave yung mga tao na yun the mindset na dapat, kaya kayo nandito, meron kayong authority. Yun po yung gustong ibigay sa inyo ni Lord. Kung bakit kayo nandito sa SOL, kung bakit kayo sineshape as leader, because God wants to show you that you have the authority. Meron po kayong power. No? Yung power po yun, it's up to you how will you use it. Paano nyo po ba siya magagamit? Nakadepende na lang po yun, gaano po kayo ka-close kay Lord. Gaano po ba kayo ka-intact yung relationship nyo kay Lord. Ayan. So when He chose the disciple, hindi namili si Jesus sa mga eskwelahan. Lumabas si Jesus from the comfort zone. Ang mga disciple niya, fisherman, meron siyang mga philosophers, meron siyang mga tax collector, pinakamababa, nung time na yun sa kanila. Kasi yung basis ni Jesus, hindi po basis ng mundo. Ang basis niya was personal contact. He preferred them to be close to Him. Sino ba yung mga tao na willing maging close sa akin? Sino ba yung mga tao na no matter what will follow me? Yung keyword nga will you follow me? Kung mapapansin nyo po sa life ni Jesus, ang laging ng tanong sa mga na-encounter niya na tao, will you follow me? Kapag ang tanong ng tao, ang sagot ng tao na yun, yes, kinukuha niya yun. Kasi, yun yung mga tao that be willing to follow. Panguna choice, pangalawa, training. Ito po yung ginagawa natin. Are we willing to be trained? Bakit po kailangan ng training? Kasi po,
ang mga mata po natin, ang spiritual eyes natin, minsan sarado. No? And ang nangyayari, yung training, it opens our eyes so that we can see our faith, no? Para mas makita natin, paano ba gagamitin? Kasi minsan, limited lang tayo sa kung ano alam natin. Kaya nga dapat, di ba, mayroon tayong mga naririnig. Everyday dapat we keep on learning. Everyday we keep on exploring and acquiring new things, no? Kagaya din po nun neto, sabi niya, the Lord saw in each one of His disciple what they had never been able to see in themselves. Yun po yung maganda. Yung training po, it open our eyes so that we can see kung ano yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ayan. He did not take them everywhere with Him to reward them, but to form them. Ang pagdi-disciple po, hindi po yan kaya, magpapadisciple ako para makuha ko yung Jeremiah 29:11 para mas lalo ako mag-prosper. Hindi po yun ganun. Kapag pinidisciple ka ni Lord, ibig sabihin nun, He is forming you. And training is also part of building friendship. Alam niyo po, ang gusto po natin dito sa training, hindi lang po basta-basta magkakaklase kayo. Gusto natin, we are building friendship, we are building fellowship. Kaya nga po, meron tayong mga tinatawag na cell group that we meet each week kasi we want, ano po bang goal ng cell group is to encourage, to find strength to one another and find new friends. Yun talaga yung goal natin, is to form a friendship that will last forever. At the same time, it's a friendship that bond us together. We want to make sure na yung cell na yun is a cell built with trust, a cell that build natitrain tayo to be, number one, syempre, dapat hindi tayo tinatanggal doon minsan yung dapat di lumalabas. Kaya may pinag-usapan tayo sa cell. Dapat within the cell lang siya, hindi siya lumalabas sa iba. Yun yung trust na sinasabi. No? So, dito, isa din sa mga tinitrain sa atin is how we will do things. No? Kung paano tayo magde-disciple, kung paano tayo sasagot, kung paano tayo magde-deal sa mga tao. And lahat yun, part po yun ng training. Pangatlo po, yan, i-help them to focus. Ito yung minsan kasing mahirap na part. Madali po yung start natin. Yung halimbawa, tatanggapin mo si Jesus your personal Lord and Savior. Pero yung journey po towards doon sa end goal, yun yung mahirap. Yung process po of forming, of pruning, mahirap po yun. Pag merong tinatanggal sa'yo si Jesus, masakit yun. Lalo kapag kasanay ka na, halimbawa, kagaya sa akin dati, isa sa mga tinanggal talaga sa akin ni God, yung pagiging mainitin sa ulo, mahirap yun. Nung time na yun, kasi talaga ako palaban talaga ako sabi sa akin ni Lord, matuto ako maging humble. Ang pinaka mahirap na part sa akin, pagtanggapin ko sa sarili ko na mali ako. Kasi siguro dahil nga panganay ako, parang madalas pumapalag talaga ako, mahilig ako sumagot. Sabi ni Lord sa akin, may mga times, you need to choose your battle. Hindi laging banat ka ng banat. So sabi sa akin ni Lord, kailangan maging, especially yung paano ako magsasalita. So talagang yun yung shape up sa akin ni Lord. Nung shape up yun sa akin ni Lord, talagang nagkaroon kami ng battle kasi mahirap siya. Pero part yun, kailangan ko talagang mag-focus, kailangan kong matanggal yung bagay na yun. Sabi niya, Jesus summed up the way in which He had dedicated Himself to His 12 disciples. Kasi yung focus na kailangan natin gawin is to really devote ourselves. Kaya nga sabi ni Jesus, kailangan sa 12 lang ako, hindi pwedeng sa crowd. Kasi pag crowd ako, sobrang dami nito. Hindi ko sila mapofokusan. Kailangan ko lang mag-focus dun sa 12. Kaya yun din yung pino-form natin. We need to form the 12. Kasi yung 12, yun yung kaya mong i-focus. Yun yung kaya mong turuan. Yun yung kaya mong tulungan para magkaroon sila ng right attitude. Ayan. He took them with Him as He traveled, hoping to have some time with them to build them up. Alam niyo po, part po ng pagbibuild ng cell o pagbibuild ng team, dapat sinasama mo siya kung saan ka pupunta. Dapat hindi mo siya iniiwanan. Yun yung laging mindset. Nung time na si Pastor Edward po, siya po yung tatay ko, nung binibuild up niya ako, kada pupunta yun, pupunta siya Pampanga, pupunta siyang Bicol, lagi niya talaga ako sinasama. Lagi niyang pinapakita sa akin, ganito mag-lead. Pati yung nagbebenta siya dati ng lupa,
Sasama ako nun para magbigay ng leaflets. Kasi yun, akala ko dati, parang ano lang, ako lang yung gusto niyang nakikita kasi siyempre panganay ako, parang tinuturuan niya ako. Yun pala, sineshape up niya talaga ako. Sineshape up niya talaga yung character ko, kung paano ako pag tumanda ako, paano ako mangyayari. Kasi lagi sa akin sinasabi ni Ma'am Amy, ano pa, makulit pa ako na bata nun. Sabi niya sa akin palagi, magiging pastor ka. Yun yung lagi sinasabi. Tapos lagi ko sinasagot si Ma'am Amy. Sabi ko, never yung mangyayari. Sabi niya, sinasagot ko si Ma'am Amy, no? Noong time na yun, lagi kong nire-rebuke si Ma'am Amy. Nag-chess lang ako. Sabi ni Ma'am Amy, tatapikin niya ako, you will be a leader, you will be a pastor. Sabi ko, hindi, never po yan. Hindi mangyayari. Ayoko maging pastor kasi ayoko ng na nalilimitahan lang ako sa. Kasi yung time na yun, nakikita ko si daddy, ginagawa, disciple ng tao. Tapos halimbawa, kahit alas 12 ng gabi, may tatawag sa kanya para lang mag-pray sa kanya. Ang mindset ko, di ba kaya mag-pray ng taong to? Kailangan niya patawagan tatay ko. So, minsan may tatawag pa dun. Sinampahan ng kaso yung isang tao. Sabi ko, di naman lawyer tatay ko, pastor eh. Ba't di siya lumapit sa lawyer? So parang meron akong mga ganong innovation. Kaya hindi ko talaga gustong naglilingkod. Pero nung nakita ko, sabi ko, ito pala yung reason. Kaya ka tinatawag ni Lord to something much greater, it's because of the people. Ang saya pala pag yung mga tao nagpapasalamat sa'yo because they are changing their life, you're helping them to bring back to their original form. Kasi ang original form pala talaga natin, we are close to God. Ang original form pala natin, we are blameless. Akala natin di tayo perfect. Ang original form pala natin, talagang perfect tayo dapat. But we are blemished because of the sin na we have committed. Sabi niya, He taught them the correct way. No? Yun yung gusto niya. Kaya nga focus tayo to build up a correct way. Yes, we are not perfect. Yes, we have sinned, but God wants us to be corrected. Dapat po ang quality po ng isang magaling na disciple, sanay sa correction. Tandaan po natin yan. At isa pa po, gusto kong isingit dito kahit wala. Isa sa mga focus po natin, dapat po tayo, hindi po tayo easily offended. Pag dinidisciple ka na ng Lord, hindi nasabihan ka lang ng isang bagay, ayoko nang makita tong tao na to, di na ako mag-church pag nakita ko to kasi ganito niya ako i-judge eh. Di po pwedeng ganun, di po tayo pwedeng balat sibuyas sa pagdidisciple po natin kasi marami pong ganun. Kasi po ang people of Grace Island po ng mga imperfect people. Hindi po, wala pong perfect dyan. Kaya po, pag na-offend ka or parang nasabihan ka, give it to the Lord and bahala na si Lord dun sa tao na yun. No? Bahala na si Lord i-correct yung tao na yun. Kasi madaming times na po yun, hanggang lumaki ako, laging sinasabi, dito sa People of Grace, madaming judgmental, dito sa People of Grace, kaya ayoko na mag-church dahil madaming chismosa, may mga ganun akong lumaki. Kaya lang, yun ba yung maghihinder sa'yo to serve the Lord? Because of the people? Kaya ka naman naglilingkod sa Diyos kasi gusto mo siyang magpaglingkuran eh. It's not about the people, it's about you wanting to serve the Lord. And yung mga taong na yun, they will change. They will change eventually. Sabi ko po sa inyo, sa tagal ko din na po sa People of Grace, yung mga tao na yun, nagbago naman din eh. No? At ako din, nagbabago din ako eh. Lahat tayo nagbabago and we're changing from glory to glory. And it's because of the focus. No? Hindi po tayo dapat nawawala sa focus. Ano ba yung focus natin to regain our value before the Lord? Ayan. So, merong impartation of life, no? Si Jesus, nung He disciple people, He imparted something to them. He transmit something to them. Ang gusto po natin matransmit yung right character. Gusto po nating matransmit yung right attitude, no? Sabi niya, the leader of 12 should dedicate themselves to their team to make them their best leaders in the world so that anointing of God will flow through their lives. We want to have best leaders. No? Gusto talaga natin magagaling, mahuhusay na leaders who are anointed by the Lord. And paano po lahat yun mangyayari? We need to focus. No? We need to focus on shaping them. And pang-apat po, ito mahirap din to. Kasi madami kang isa-sacrifice. We need to invest. Pag sinabing invest, meron kang ibibigay. Eh. Hindi, minsan nga pag nag-invest ka, di ba, para gusto mo lumago yung investment mo, dapat yung investment mo mas masakit. Diba? High risk, high reward eh. No? So, ganun din po pag nagde-disciple tayo, alam niyo po ba high risk, high reward yan? Masakit po yan kasi minsan lalaanan mo ng oras, minsan papakainin mo pa, minsan ililibre mo pa sa McDo, tapos
Pag chinat mo, thumbs up lang yung reply. No, minsan nga, scene zone lang. Ano na yun ha? Minsan PM mo na yun. Ang tagal nang naka-active no, nakita mo na, nag-post yun. Nakita mo na, nag-share yun. Pero di pa rin mag-reply yun sa'yo. Yun yung masakit na part sa pag-invest sa mga tao. Kasi, you need to really win their trust bago mo talaga sila ma-build up. And yun yung mahirap na part when you are discipling. Sabi niya, I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. So it's about, sabi niya, kailangan talaga yung word ma-impart sa kanila. And alam niyo po, isa sa mga kailangan mong i-invest sa kanila, yung buhay mo talaga. Kailangan, hindi lang tayo puro salita. Nakikita din siya sa galaw natin, sa kilos natin. At yung buhay lang natin, sabi niya sa John 13:15, I have set you an example that you should do as I have done for you. You should be an example. Yun talaga yung mahirap na part. Alam niyo po bakit madami hindi gusto maging leader sa church? Ayaw kasi nilang yung pressure na makikita sila eh. Lalo kung meron silang tinatagong buhay. Ayaw nila yun. Kasi alam nila na yung mga tao titingin sa kanila eh. Natatakot sila na mayroong judgment yan eh. Ang pinakamasikat na judgment yan, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka. Diba? Nagsisimba ka pa naman. Usong-uso yan ngayon, lalo sa Facebook, diba? Papansin mo, Kristiyano ka pa naman, yan, binoto mo. Isang pagkakamali mo lang, mabiblemish talaga yung pagkatao mo. Pero kailangan nating tanggapin, we're also human eh. Meron mga times magkakamali tayo. Kaya nga, we need to set an example. Kahit na magkamali ka, every time that you fall down, alam mo to rise up. Alam mo lumapit kay God. Alam mo na dapat may mga times magkakamali ako sa decision ko, but I will follow the Lord. The same time, hindi ako matatakot kasi alam ko, binabago naman ako ni Lord eh. Yun nga lang, may mga times little by little, may mga times drastically talagang change ka, no? Bless yung mga ganun. Pero ako kasi mas naniniwala ako sa little by little na change eh. Lagi ko sinasabi sa mga disciple ko, hindi ko kayo pine-pressure na maging perfect. Pero kailangan may repentant heart kayo. Once na, iniisip ko kung baka mamaya mahulaan niya eh. Meron akong isang disciple, lumapit sa akin. So sabi niya sa akin, hindi ko talaga in-expect na lumapit siya sa akin. Kasi, parang for me, na siya, okay naman siya eh. Pero nagulat ako, sabi niya sa akin, EJ, one-on-one tayo, kailangan ko ng kausap. So sabi ko, sige, usap tayo. Tapos mabigat yung binigay niya sa akin na problem. Tapos, kahit ako, hindi ko alam yung solusyon kasi hindi ko pa siya napagdaanan eh. Mabigat talaga siya, as in, if ikakwento ko kasi baka manghula kayo kung sino sa mga disciple ko eh. Hindi ko na lang ikakwento. Pero, mabigat, as in, kung matatanggap mo siya, parang hindi mo siya kaya tanggapin kasi, para sa akin, hindi pa ako eksperto sa ganong sitwasyon. So, nagpe-pray talaga ako kay Lord, paano ko gagawin? Hindi din kasi ako basta-basta nagbibigay ng advice pag di ko pa napagdaanan. Alam niyo po, yun yung one thing po, no, sa pagde-disciple natin, hindi tayo pwedeng mamaro. No, hindi tayo pwedeng magmamarunong pag di natin alam. Alam natin dapat when to give an advice and when not to. No? Sabi ko nun, nag-pray ako, sabi ko, Lord, parang dapat di ako magbibigay ng advice. So, nakalipas ng 3 hours ng pag-uusap namin. Kala nyo po, babae lang nung matagal mag-usap, no? May mga lalaki din minsan matagal mag-usap. So, 3 hours, nagkakwento lang siya. Pero hindi ako nagbibigay ng advice. Nag-end up kami na nag-pray lang ako para sa kanya. Tapos, after namin nun, kumain kami. Kasi yung 3 years na yun, kape lang kami. After yun, nagutom ako sa dami niyang kwento eh. After 3 years, kumain kami. Tapos nagulat ako, sabi niya sa akin, thank you kasi hindi ka nagbigay ng advice. Ang kailangan ko lang talaga, pakinggan mo ko. And, nung pinag-pray ko siya, mas gumaan yung pakiramdam niya. Nung time na yun, sabi ko, parang gusto ko magbigay ng advice, pero parang may nag-hold back din sa akin magbigay ng advice. So, nakinig ako dun sa sinabi na mag-hold back ako na huwag ako mag-advise. And yun pala yung hinihintay niya. Kasi parang sabi niya, madaming time, meron siya nilapitan. Pero parang yung tao na yun, ang dami niyang sinasabi, pero hindi niya napakinggan ng buo yung kwento ng tao na yun. Yun pala, ang gusto niya, makwento niya lang buo. Para ma-release niya yung pain, ma-release niya yung hurt, and then ma-release siya dun sa, na yun. And
After nun, so nung nag-usap kami that time, ang hinihintay niya palang next step is yung lagi siyang i-check. Akala ko kasi, pag chineck ko siya palagi, di ba may mga ganang tao, pag chinecheck mo palagi, parang maano sa'yo, ma-offend. Kasi parang chinecheck, nanay ko nga, di ako chinecheck, tas ikaw chinecheck mo ako. Eh ang sabi ko pa naman sa kanya, check ko sa kanya weekly. Tas sabi ko, i-check kita, pero ang check ko sa'yo, hindi kumusta ka na bro, diretso. Ginagawa mo pa rin ba to? Yun yung tinanong ko sa kanya kung okay lang. Tas nagulat ako sa respond niya na, hindi, gusto ko yan, gusto ko na i-check mo ako. And truly po, doon ko nakita yung change sa life niya. Every week, chinecheck ko siya, kamusta ka ba? Specific yun. Ginagawa mo ba to? Parang eto ba yung parang na-overcome mo ba yung bagay na to? So sabi niya, nung time na yun, from this, nung nag-usap kami until now, lagi ko pa rin siyang in-check. Hindi na siya weekly kasi natapos na yung weekly naming pacing, pero lagi pa rin siya in-check. Yun po yung tawag na investment, no? Hindi natatapos yung pag-invest mo ng buhay mo sa kanya. And part po yun kasi dapat talaga kilala mo siya. Hindi lang basta pwedeng masabing cell member mo siya, dapat talaga close as friends talaga kayo. Ayan. So, pang-lima, dapat po, hindi ka lang basta nag-i-invest sa kanya, you need to open his eyes. No? Part po talaga nun, no? Magkaroon po tayo ng vision. Sabi niya, a man without vision will perish. No, mahirap po pag wala tayong hindi natin nakikita kung ano yung gusto nating mangyari. Sabi niya sa Matthew 28:18-20, all the authority in heaven and earth has been given to me, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the ages. God has given you the authority. God has given to you to have disciple, no? Yun yung vision na binibigay sa atin ni Lord, to have disciple and to be a disciple. Sabi niya sa 1 Corinthians 9:16, yet when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have reward. If not voluntarily, I'm simply discharging the trust committed to me. Ang part po ng pag-form ng 12 o pag-form ng best team po is to share the gospel. Hindi po dapat nawawala sa kultura natin na mag-share ng gospel. Hindi po dapat di po tayo tumitigil na dahil may 12 lang tayo, di na tayo mag-share ng gospel. Hindi po every day or every time na may opportunity po at nagnanak ang Holy Spirit sa'yo, lapitan po natin. Mag-share po tayo ng gospel. At pag nakakamdaman nyo na parang hindi kayo mapakali, tapos meron talagang nilalagay sa isigad na specific na tao, ibig sabihin na nangungusap na talaga sa iyo yung Holy Spirit. Share that gospel. Minsan kasi, binabaliwala natin, tapos minsan magsisisi tayo sa huli. So, dapat lagi talagang part ng pagde-disciple natin is to share the gospel. And we attain the key to multiplication, and we understand the importance of a leader, of a pastor, deciding to focus on 12 people, to train them, help them, and to reach the maturity in the word, and to have healed a heart and a firm character. Ayan. Yun po talaga yung gusto natin. We want them to have the vision. We want them to make sure na paano ba yung pag-form. Kaya po tayo ngayon nga, di ba, meron tayong tinatawag na bring one, bring one, each one. No? So, we want to make sure, pinapadali natin dati, prayer of 3, then bring one, each one. Kasi we want to make sure yung reproduction tuloy-tuloy. Kasi madami pang tao na hindi nakakarinig ng word ni Lord eh. And we want them to have the opportunity to receive the word of the Lord. And pang-anim at pang-huli po, reproduction. Lahat po tayo, we want multiplication. Pwede po nating sabihin, bakit ganun ang church na to? Gusto lang yata na ito magpadami ng member. Hindi po ganun yun. Kasi we want po, bawat isa sa atin, ang commandment sa atin ni Lord, to share the gospel to all people. Hindi lang basta yung mga tao na nasa paligid mo, but to all people. Kaya po, sabi niya, do not deceive yourself or try to impress God, thinking that He will accept you if you present Him with some disciple. The Lord will prepare you to surrender your whole life
to His will. Hindi po siya about the numbers. It's more on your willingness to do kung ano yung commandment ni Lord. And ang commandment ni Lord is to share the gospel to all the people. Kaya nga po mag-start yan dapat sa family mo. Yung mga tao na yung mga family mo na wala kay Lord, dapat sila doon ka mag-start. Sabi niya, kung natatakot ka, remember yung John 1:9. I have not commanded you, be strong and courageous. Do not be terrified, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yun po yung word na iiwanan sa atin ni Lord. Huwag kang matakot kasi part talaga yun. Yung pag-invest, yung training, reproduction, yung vision, yung focus, lahat yan, kasama mo naman si Lord eh. Hindi ka niya iiwan throughout dun sa process na yun. Kaya kung saan ka pupunta o kung saan ka niya papapuntahin, go ka lang. No? Huwag kang titigil hanggang dumating ka sa point na na-reach mo na kung ano yung will ng Lord sa'yo. Sabi niya, we can draw a parallel between longing for disciple and wanting to have children. We do not bring them into the world so that they can be hungry or live in misery without having even their basic needs met. A true father wants to have children so that he can express his love for them. Through affection and the provision of their needs, he also dedicate time to raising them as the best citizen. So, ang pag-raise natin ng disciple is like raising a child. No? Para po sa mayroon na pong mga anak at gusto pong magkaanak, no, hindi po tayo nagkakaanak para lang magkaanak tayo for the sake na, uy, merong cute na bata, uy, merong dadagdag sa population ng tao. Hindi po, we want to raise child because we want them to follow kung ano man yung character na meron tayo. And we want to make sure that they will have the best life that possibly na magkaroon sila. No? Yun yung gusto natin para sa mga magiging anak natin. The same thing po sa pagdi-disciple natin. Kaya nga ang pagdi-disciple, hindi siya yung basta-basta lang, yung baka-baka lang. Hindi ganun yun. Pag nagdi-disciple tayo, part talaga yun na you are giving the best that you can. Hindi siya yung parang, oy, pwede na to. Yung okay na to. Ha? Hindi ganun gusto natin. We want to give them the best. And they deserve nothing but the best. At yun yung mahirap na part sa pagde-disciple. Kasi po, when we disciple people, it will take a lot of our time. It will take a lot of our resources. And it will take a lot of our effort to do that. And kailangan lang po talaga natin lumapit kay Lord. Kasi hindi natin kaya on our own. We need to trust the Lord that He will give us yung word ni God, and it will give us yung anointing. No? Kailangan talaga natin ng anointing. And every time po nagde-disciple tayo, ang pinakamahalagang part po dyan, yung makinig po tayo sa word ng Holy Spirit. Pag yung Holy Spirit nangusap sa'yo, pakinggan mo. Kasi kaya siya nangungusap sa'yo, kasi may gusto siyang sabihin at meron siyang gustong ipagawa sa atin. And ayun po. So yun yung conclusion natin na dapat tayo when we form the best 12 or we form the best 12, it's always about our choice. It's always about kailangan may training po, focus, invest in them, vision, and lastly po, reproduction. And po yung 6th part in forming the great 12. Sige po, let us pray. Lord, we thank you. We honor you, Lord, this day. Salamat, Lord, that you're teaching us new things, Lord. And salamat, Lord, sa encouragement mo sa bawat isa. We pray that as we lead more people to you, as you give us more people, we will learn, Lord, to give our best, the same time, Lord, to invest in them,